Hi guys, it's me again, Leling, and welcome to my vlog. May pinuntahan pala ako kasi meron akong gagawin dito sa lugar na to. Nandito pala ako kasi meron akong aayusin. Dapat matapos ko na to nitong week para makapagpahinga naman ako ng maayos. Hindi na naman kasi palagi ako may time para makapunta rito. Yun lang naman is pag may day off ako, yun lang ang pag-asa. Nga naman bumili rin pala ako ng merienda. Ito nga pala ang aking gagamitin mamaya. Malalaman nyo kung para saan to. Ito ay first time ko lang din gagawin. Sana magawa ko ng tama. Nanood naman ako ng mga video para matutunan ko kung paano nga ito simulan. At sana lang talaga magawa ko ng tama. Nandito na nga ako sa may pinakababa. So ito pa ang entrance ng lugar. So huwag kayo matakot dito ha. Sa una lang naman to nakakatakot. Wala naman kasi akong magagawa kundi dito lang naman talaga ang daanan kaya wala akong choice. Papunta na nga pala ako sa elevator. Actually 6th floor yung pupuntahan ko. Kung biniisip niyo na maghahagdan ako, hindi. Masakit ang tuhod ko. Ito na nga, pipindutin na para makaakyat na. Madalas dito mag-isa ka lang talagang sasakay ng elevator. Bihira lang din ako magkaroon ng kasabay. Ewan ko ba kung bakit. Ayaw ba nila akong kasabay? Sa totoo lang, kahit dikit-dikit ang mga kwarto rito, bihira ako makakita ng mga lumalabas sa room. So ito nga pala, papunta na ako sa room. 6th floor nga pala ang pipindutin. Medyo luma na talaga tong elevator. Nung una nagpunta ako rito, grabe, natakot ako kasi parang feeling ko babagsak ang elevator, sobrang luma. Gaya nga ng sabi ko, sa una lang naman talaga nakakatakot pumunta rito. Hindi ka dapat matakot sa mga multo, mas matakot ka dyan sa nang iwan sa'yo. Yan, kanan ka lang, dire-diretsuhin mo lang yan. Pangalawa sa dulo, doon tayo pupunta para magkumpuni. Tignan nyo naman yung mga kwarto, diba? Nakakatakot ba? Parang hindi naman. Maliwanag pa naman ng mga oras na to. Pero sadyang wala talagang taong makikita. At syempre, sususian muna natin para mabuksan ang pinto. 1, 2, 3. O diba, hindi naman nakakatakot. Bali, inop ko nga pala ang breaker. Need ko lang tong i-open. Pero sa mga susunod na punta ko, hindi ko na to i-o para diretso na lang ng bukas ng ilaw para hindi na sila matakot. Hindi nakakatakot dito sa place na to guys, niloloko ko lang kayo. Para sa akin, safe naman ang place. So nandito na ako sa loob ng transient, kahit naman magpabalik-balik ako mag-isa, hindi ako natatakot. Nakita ko nga yung kinabit na wallpaper dito sa may dulo. Malagi kasing basa yung wall doon, kaya siguro natanggal. Parang siya lang, kahit anong kapit, bumitaw pa rin. Grabe ba? Tungkol ng bumita. Tungkol ng bumita. Ito na nga, namamadali na nga ako para makapag-umpisa na. Dahil nga sa sobrang init sa labas, tinitingnan ko yung aircon, sana magkusa ng mabuhay. Kaya yan talagang una kong gagawin, buksan talaga para lumamig na. Ang hirap din masanay pala pag lagi kang nasa aircon, no? Mura kasi ang kuryente rito sa Taiwan, kaya kaya mag 24 hours. So sobrang init sa labas at di ko talaga kinaya. Tingnan nyo yung mukha ko, butil-butil talaga ang pawis. Magpapahinga lang ako sandali para makapagsimula na. Ewan ko ba anong ginagawa ko dito? Dinala ko. Ito na, bumili akong 2 set ng McDo, isang merienda at isang hapunan. Sigurado naman ako na dito na rin ako aabutan ng gabi, kaya 2 na yung binili ko para hindi na ako lalabas. Sa totoo lang, kinakabahan ako ba sana magawa ko ng tama ito. Sa mga oras nito, walang humpay talaga ang pagkain ko ng fries sa sobrang gutom. Kita nyo naman, 2 ang kinukuha ko. Dahil nga tapos na ako kumain, tinignan ko na ang aking gagawin. Sa totoo lang guys, maglalagay ako ng white cement. First time ko itong gagawin. Tignan nyo naman, nangingitim na yung mga tiles. Pero malinis naman yan kasi nalinis ko na. Sadyang nasubok na ng panahon itong toilet. Pero totoo, nalinis ko na ito ng mabuti. Pero dahil nga medyo nairita ako, naisipan kong lagyan ito ng white cement.
Ito, magpapakit lang muna ako ng konti. At the same time, iniisip ko na rin, kaya ko ba itong gawin mag-isa kasi nga natatakot ako baka magkamali. Pero, ganun talaga, hindi natin malalaman hanggat di natin natutunan. Gusto pa nga ako ng mga oras nito pero hindi kong bilisan. Ito nga, piniprepare ko na. Kakailanganin ko rin kasi ng tubig, kaya kinid ko to i-ready. Kaso ganito naman ang nangyari. May nakalimutan akong gawin, kaya ayan, imbis na gripo yung gumana, yung shower. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nakakainis pero wala akong magawa. Tinanggap ko na lang yung katotohanan na ganun talaga. So no choice. Ito na nga't nagsisimula na ako. Tinansya ko lang kung gaano karami ang aking gagamitin. Pero sa nakikita ko mukhang kukulangin ng isa. Buti na lang dalawa yung binili ko. Lako pa nga dito na baka kapusin na itong aking gagawin. Kaya dinalawa ko ang aking pagbili para hindi na ako babalik. Sabi sa mga pinapanood kong video, ganito lang siya. Gagawa ka lang ng butas at lalagyan mo siya ng tubig. So parang literal lang din pala na magsesemento ka. Pero yun doon kasi sa nakita ko, ang ganda ng pagkakamix nila. I-comment nyo naman kung tama ba itong ginagawa ko. At ito na nga, nag-aala DPWH na ako. Ay, contractor pala. Yun na nga yata ang pinakamagandang trabaho ngayon sa Pinas, no? Mapapasana all ka na lang talaga. Anyways, kamusta naman ang aking paghahalo dito? So, mix ko lang siya ng mabuti. At ayun na nga, walang humpay na paghahalo hanggat tuluyan matunaw lahat ng buhangin at maging liquid. So, tuwan-tuwa talaga ako. So, isang plastic nga pala ng white cement is 500 grams. So, ayun. So, sana nga magkasya. Pero feeling ko, kukulangin to. Inayos ko na mabuti, lalong-lalo na yung mga nandito sa harapan. Kasi yan talagang unang mapapansin. So, tuwan-tuwa talaga ako. Kasi talaga nakikita ko agad ang resulta. So, yan. Kalat-kalat, tulak-tulak, pihit-pihit, at kung ano-ano pang ginawa ko para lang malagyan ko na maigi ang mga hiwa. Ano bang tawag doon? Hati? Basta, yung biyak-biyak na yan ng tiles. Iniisip ko talaga na sana umabot yung binili ko kasi tinatamad na talaga akong lumabas. Napakainit sa labas. At nahihilo talaga ako. Baka mamaya paglabas ko at pagbalik ko, magutom na naman ako. Di kakain na naman ako, diba? Naikalat ko na nga siya ng maayos. Pasensya na ha, dahil sa sobrang laki ko, feeling ko hindi talaga ako magkasya dito sa CR. Ayan, ang finished product. Pero hindi pa siya tapos. Need pa natin siyang patuyuin. Mamaya ko na siya lilinisin. Pero at least, importante, nasiksikan ko ang lahat na may mga bakante para magmukha itong bago ulit. Lumipas na nga ang ilang minuto at nakita ko na na-dry na siya kaya kinuha ko na yung mga excess para mas madali itong malinis. Gagawan ko na lang ito ng part 2 para makita ang resulta. Sa ngayon marami pa akong gagawin at lininisin. Salamat!